beat the shit out of that bitch. In the dressing room, touch them up, come out fighting. Let's go. She's no good. You should throw in the towel. Nagsisimula ang ating kwento kay Christy, isang babaeng pauwi noong 1989 matapos manalo sa kanyang unang boxing match. Pero hindi man lang siya pinansin ng kanyang nanay. Tanging ang kapatid lang niya ang mukhang masaya sa kanyang tagumpay. Sa hapagkainan, walang nagsasalita. Tinanong ni Christy kung bakit ang tahimik ng lahat. Doon nagsalita ang kanyang nanay at sinabi, tumawag si Pam Dulan at nagsabi ng kung ano-anong masasamang bagay tungkol sa'yo at sa batang si Rosie. Sabi mo sa akin, teammate at best friend mo lang siya. Pero ngayon dinadala na siya ni Pam sa pari para ituwid at malamang ganun din ang gawin natin sa'yo. At kung magpapatuloy pa raw ito, hindi natutulong ang nanay at tatay niya sa upa niya. Pinag-uusapan na pala si Christy at si Rosie, kaya ayaw na ng kanyang mga magulang na makita pa niya si Rosie dahil para sa kanila, hindi normal ang ginagawa nito. Gusto nila ng normal na buhay para kay Christy, pero dumiretso pa rin si Christy kay Rosie. Sinabi ni Rosie na kailangan niyang pumunta sa pari kung hindi puputulin ni Pam ang allowance niya. Makalipas iyon, habang naglalaro ng basketball, tinawag ng isang babae si Christy na lesbiana. Dahil dito, sinuntok at binugbog ni Christy ang babae. Sinabi ng coach na hindi siya pwedeng manatili sa team kung ganyan ang ugali niya. Sinabi ni Christy na ang babae ang nauna, pero nang tanungin ng coach kung ano ang sinabi nito, hindi niya kayang banggitin. Nang gabing iyon, may tumawag kay Christy na si Larry, isang boxing promoter mula Bristol na nakapanood sa kanya sa laban. Tinanong siya kung ano ang pakiramdam niya kung gagawin na niya ang kanyang professional boxing debut. Sinabi ni Christy na basketball player siya, hindi boksingero, at ginawa lang niya ang laban para sa kasiyahan. Pero nang marinig niyang may premyong $500, pumunta siya sa boxing tournament na binanggit ni Larry. Ito ang unang beses na lumaban siya sa isang professional boxer. Tinalo ni Christy ang kalaban gamit ang purong lakas lang. Pagkatapos ng laban, ibinigay sa kanya ang $500. Sinabi ni Larry, nagustuhan ko ang nakita ko ngayong gabi. May trainer ako na gustong makilala ka. Bakit hindi ka pumunta sa susunod na linggo? Tingnan ang gym ko, mag-ensayo kasama siya. At kung magustuhan mo, gusto kitang i-promote at bigyan ng mas maraming laban. Sinabi rin ni Larry na magsama siya ng kapamilya. Isang pahiwatig na huwag niyang isama si Rosie. Kaya dumating si Christy kasama ang kanyang nanay. Sa una bastos makipag-usap ang trainer na si Jim, pero nang lapitan sila ni Larry at maayos na ipakilala, naging mas magalang siya. Kahit ganon, ayaw na sanang mag-training ni Christy. Kinausap siya ng kanyang nanay at sinabing, binibigyan kanila ng libreng tirahan, trabaho, trainer, at susuko ka lang dahil may lalaking nagsabi ng ilang masasakit na salita? Akala ko matapang ka. Kaya nagsimula ng mag-training si Christy kay Jim. Sinabihan ni Jim ang lalaking boksingerong kaharap niya na durugin siya. Sinuntok siya ng lalaki sa tagiliran, pero isang suntok lang ni Christy ang tumumba sa kanya. Kahit si Jim ay humanga. Pagkatapos noon, binigyan si Christy ng caravan na titirhan niya. Nagsimula siyang mag-training ng husto, namumuhay mag-isa kasama lang ang kanyang aso. Isang araw, habang kumakain siya ng burger sa isang cafe, pumasok si Jim. Dumating ang waiter para kunin ang order. Gusto ni Christy ng pie pero pinigilan siya ni Jim at sinabing, ayokong magkaroon ng matabang fighter. Sinabi pa niya, mas masipag ka kaysa sa karamihan ng mga lalaking tinatrain ko at baka gawin kitang pinakamahusay na babaeng boksingero sa buong mundo. Pag-uwi ni Christy may padala si Jim, mga pink na damit. Isinuot niya yon at naghanda para sa laban. Sinabi ni Jim, ang cute mo. Pumunta sila sa isang boxing ring na nakatayo sa isang bukas na field. Lumaban si Christy. Mula hapon hanggang gabi ang laban. Sa huli na knockout niya ang kalaban at nanalo. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Rosie at ikinuwento ang lahat tungkol sa laban, sabay sabing, nahanap ko na ang para sa akin. Pero sinabi ni Rosie, hindi ko na kaya ang long distance at may nakilala akong lalaki. Pagkarinig nito, ibinaba ni Christy ang telepono. Ibinuhos niya ang buong atensyon niya sa pag-iensayo at pakikipaglaban. Bukod sa training kay Jim, natututo rin siya sa panonood ng mga video ng mga male boxer. Isang araw, matapos manalo sa isang laban, hinalikan ni Christy si Jim dahil sa sobrang tuwa. Makalipas ang ilang araw, habang naglalaro sila ng pool, sinabi ni Jim na masyado raw agresibo maglaro si Christy. Pero ang boxing daw ay parang chess. Kailangan mong mag-isip at magplano ng bawat galaw. Sinabi rin ni Jim na magpahaba siya ng buhok dahil mas magiging maganda raw siya kung mahaba ang buhok niya. Dito rin nabunyag na nakausap na ni Jim ang nanay ni Christy at alam niya ang tungkol kina Christy at Rosie. Tinanong niya si Christy, bakit wala kang boyfriend? Kinabukasan, nagising si Christy sa kama ni Jim. Nang gabing iyon, tinawag na naman siya ni Jim. Pero hindi masaya si Christy sa lahat ng ito. Mabigat ang loob niya nang tawagan niya ang kanyang
kanyang ama. Hindi niya sinabi ang totoong nangyayari. Basta sinabi lang niya, gusto ko nang umuwi. Dinalaw ni Christy ang kanyang ama. Pero biglang dumating din si Jim sa bahay nila. Sinabi ni Christy, 6 na buwan lang ang usapan na susubukan ko ito at nagawa ko na. Pero hindi ako mabubuhay ng ganito. Hindi makahanap si Larry ng mga babaeng lalaban sa akin. Pero sinabi ni Jim, si Lenny Del Percio sa Florida ang magpo-promote sa'yo. Kaya niyang humanap ng mga laban para sa atin at kapag tama na ang panahon, tatawag ako kay Don King. Dahil dito, sumama si Christy kay Jim papuntang Daytona kung saan inaayos na ang titirhan nila. Doon nagsimulang mag-training si Christy at lumaban sa sunod-sunod na mga laban. Isa-isa niyang pinapatumba ang kanyang mga kalaban. Maayos ang lahat hanggang isang gabi, tumawag si Rosie at gustong makipagkita kay Christy. Narinig ito ni Jim. Nang magkita sina Rosie at Christy, tinanong ni Rosie ang tungkol kay Jim. Sinabi ni Christy, gustong-gusto siya ng nanay ko. Samantala, hindi nagtagumpay ang relasyon ni Rosie. Biglang dumating si Jim at sinabing, kailangan kitang makausap. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Rosie ron. Nakausap na pala ni Jim ang ama ni Christy at sinabi nitong natatakot siya na baka tomboy si Christy. Dahil dito, maaaring mawala sa kanya ang pamilya niya at pati ang trainer na kayang tumawag kay Don King kapag handa na siya. Sinabi ni Jim, siya ang nakaraan mo pero ang kinabukasan mo ay kasama ko. Doon mismo nag-propose si Jim kay Christy. Sinabi ni Christy, okay, basta tumayo ka lang. Pagkalipas ng 6 na taon ng pagsasama ng dalawa, tinanong ni Christy si Jim, paano kung magtrabaho ako ng ilang shift sa botika kada linggo? Pero tumanggi si Jim at sinabing boxing ang dapat niyang gawin, hindi trabaho. Hirap na sila sa pera dahil wala namang ibang trabaho si Jim kundi ang i-train si Christy. Walang pambayad ng mga bills. Nagalit si Jim at sinabi ko na sa'yo kung paano ka kikita ng mas malaki pero ayaw mo dahil feeling mo masyado kang mataas para doon. Kaya tigilan mo na ang mga daldal mo tungkol sa mga bayarin. Maya-maya, dumating sina Jim at Christy sa isang motel. May matandang lalaki roon. Kumuha ng pera si Jim mula sa lalaki at nakipag-boxing si Christy sa kanya pero hindi ito normal na boxing. Hinahawakan ng matandang lalaki si Christy kunwari ay boxing at nakatayo lang si Jim nanonood sa lahat ng nangyayari. Matapos manalo si Christy sa isang laban, lumapit sa kanya ang isang lalaking nagngangalang Jesse Robinson. Sinabi nito, kailangan na natin siyang ilabas dito at ipakilala kay Don. Kaya nagpunta sila para makipagkita kay Don King. Nakipagkita si Jim kay Don pero diretsahan siyang tinanggihan ni Don. Si Christy mismo ang kinausap niya. Tinanong siya ni Don, bakit ka lumalaban, Christy? Sumagot si Christy, magaling po ako rito at baka po matulungan ninyo akong mabuhay sa pamamagitan nito. Natuwa rin si Don kay Christy. Inabot ni Christy ang isang tape pero ayaw itong mag-play. Sinabi ni Don, itago mo na lang, papanoorin ko mamaya. Kaya ipinakita ni Christy ang galing niya. Natuwa si Don sa nakita niya. Anak ng minero ng uling na lumalaban suot ang pink na trunks. Gustong-gusto ko niyan. Handa na siyang pirmahan si Christy, 5-6 na round na laban, tig $5,000 bawat laban. Ipinakilala ni Don King si Christy bilang anak ng minero ng uling dahil minero ang kanyang ama. Nagpasalamat si Christy kay Don King at sinabing isang karangalan ang lumaban bilang underground sa laban ni Mike Tyson. Sinabi niya, hindi ko inaasahang manonood ang mga tao dahil babae ako, kundi dahil ako ang pinakamahusay at marunong akong lumaban. Sa araw ng laban, sobrang kaba ni Christy. Lumapit si Don King at sinabing, gawing maganda ang laban at huwag mo akong bibiguin, na lalo lang nagpakaba sa kanya. Nang may gustong sabihin ang kanyang nanay, tumayo si Christy at nagpunta sa banyo. Takot siya sa kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kamay niya. Pinakalma siya ni Jim at sinabing, handa ka na, pinaghandaan mo ito. Ituring mo lang na parang ordinaryong laban. Sa laban, mukhang lamang si Christy sa kalaban. May isang suntok siyang tumama na nagpalakpakan ang buong crowd. Pero hindi pa ron natapos ang laban. Sinuntok siya ng kalaban at nagsimulang dumugo ang ilong niya. Umabot ang laban sa buong 6 na round. Basang-basa ng dugo ang suot ni Christy. Walang na-knockout sa loob ng 6 na round. Sa huli, sa unanimous decision ng mga hurado, idineklarang panalo ang anak ng minero ng uling, si Christy. Masayang-masaya ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagkaroon si Christy ng bahay sa Florida. Napapanood na siya sa TV sa mga interview. Ang dugong ilong ni Christy ay naging napakalaking kita para sa kanya. Siya ang kauna-unahang babaeng boksingero na lumabas sa cover ng Sports Illustrated. Ipinakilala niya ang sarili hindi bilang feminist, kundi bilang isang ordinaryong asawa na nagluluto, naglilinis, at nagno-knockout ng tao para mabuhay. Lalo pa siyang sumisikat sa bawat laban. Magkasama nilang binuksan ni Jim ang sarili nilang boxing gym. Bago ang laban niya kay Lisa Hoeng, sinabi ni Christy kay Lisa, mukha kang maganda ngayon, pero pagkatapos ko sa'yo, magiging sobrang pangit mo na at kahit ang girlfriend mo, hindi ka na makikilala. Sa laban nila, nanalo na naman si Christy. Pagkatapos sinabi niya sa isang interview, hindi sapat ang bayad sa akin. Isang umaga habang nagjo-jogging, nakipag-usap siya sa isang kapitbahay. Nakita ito ni Jim mula sa bintana at nagalit pa siya kahit doon. Mag-i-spar daw sila ni Christy sa araw na yon. Sinabi ni Christy, kapitbahay lang namin yon, nagiging magalang lang ako. Habang nag-i-spar sila, tinanong ni
Christy kung nakausap na ba niya si Don. Sinabi ni Jim, "Ako ang bahala." Dito na bunyag na sinabi ni Christy ang linyang, "Hindi sapat ang bayad sa akin." Dahil sinabi iyon ni Jim sa kanya at hindi pa rin nare-renew ang kontrata niya kay Don King. Sinabi ni Christy, "Kailangan mong tawagan ang opisina niya." Sinuntok siya ni Jim at pinabagsak. Lumapit ang isa pa nilang training partner para tulungan si Christy na makatayo. Nagkaroon ng meeting si Christy kay Don King. Binigyan pa rin siya nito ng laban pero sinabi rin, "Gusto kita, Christy, pero kung maririnig ko ulit na sinisiraan mo ako sa media, wala nang susunod na laban." Sinabi pa niya, "Akala mo ikaw ang nagpapaikot sa mundo, pero darating ang araw na magigising ka at malalaman mong umiikot pa rin ito kahit wala ka." At iyon nga ang nangyari. Noong 2003, itinakda ang laban ni Christy kay Layla Ali na tinatawag na bagong mukha ng boxing. Sinabi ni Christy kay Jim, "Baka pwede tayong magdagdag ng co-trainer na sasama sa iyo sa pag-train sa akin para sa laban na ito, para maitaas pa ang level ko." Pero ayaw ni Jim sa ideyang ito. Sinabi niya, "Gusto mo bang ipatigil ko ang laban dahil sa tingin mo hindi ka pa nasa next level?" Sumagot si Christy. "Napag-usapan namin yon." Tinanong ni Jim, "Sino ang namin?" Sa galit, sinimulan niyang bugbugin si Christy. Kinabukasan, ibinuhos ni Christy ang lahat ng galit niya habang nag-i-sparring. Sinabi ni Jim, "Kailangan mong makipag-spar sa mas magaling." Kaya inayos niyang makipag-spar si Christy kay Lisa Holwine. Hinila siya sa tabi ng kaibigan niyang si Big Jeff. Kita ni Big Jeff ang mga pasa sa katawan ni Christy at tinanong siya, "Ayos ka lang ba?" Sumagot si Christy, "Oo." Sinabi ni Big Jeff, "Christy, kung kailangan mo ng kahit ano, nandito lang ako." Sumagot si Christy, "Oo, alam ko." At tumayo na para umalis. Pagkatapos noon, dumating si Lisa Holwine para makipag-spar kay Christy dahil kailangan niya ng pera. Nag-spar sila at sabay na nag-training. Pero isang araw, sinabi ni Lisa kay Jim, "Nag-aalala ako sa laban na ito dahil mas malaki ako kay Christy at masyado ring malaki si Layla para sa akin." Sumagot si Jim, "Kayang talunin ni Christy si Layla kung maayos ang isip at ugali niya. At ngayon, na siguro ang oras para umalis ka." Pinalayas ni Jim si Lisa. Bago ang weigh-in, naglagay sila ng dagdag na timbang sa damit ni Christy para umabot siya sa weight category ni Layla. Pero sa totoo lang, mas magaan talaga si Christy kaysa sa kanya. Kinakabahan na si Christy at sinasabing dapat si Lucia Richker ang kalaban niya. Pero sinabi ni Jim, "Small time lang siya, ikaw ay big time na." Nagsimula ang laban ni na Layla at Christy. Pagkatanggap pa lang ni Christy ng isang malakas na suntok mula kay Layla, nahilo na siya. Sinabi niya kay Jim, "Nahihilo ako." Pero hindi siya pinakinggan ni Jim. Dahil sa hilo, pakiramdam ni Christy ay parang nakatagilid ang mundo. Hindi siya makalaban ng maayos at hindi niya mabawi ang balanse niya. Tuluyang pinahirapan at pinabagsak siya ni Layla at ayaw pang sumuko ni Jim. Walang gustong makakita ng ganito. Nanalo si Layla at naiwan si Christy na umiyak. 2010. Habang nagtitraining, sinabi ni Christy, "Hindi maganda ang pakiramdam ko." Sinabi ni Jim na inaayos na niya ang laban ni Christy kay Lucia Richker pero wala pa raw detalye. Kailangan lang niyang manatiling handa. Pagkaraan ng ilang panahon, muling nagtanong si Christy tungkol sa laban. Pero sinimulan ni Jim na silipin ang cellphone niya at sinabing, "Sa tuwing hawak ko ang phone mo, tumatawag ang hairstylist mo at kakapagupit mo lang." Sumagot si Christy, "Nagpagupit ako 2 buwan na ang nakalipas. Kumabalang ulit at maiintindihan mo sana kung mahaba rin ang buhok mo." Pagkarinig nito, sinakal ni Jim si Christy. Galit na galit siya. Sa kaarawan ni Christy, nang dumalaw ang mga magulang niya, hinila niya ang nanay niya sa isang tabi para kausapin. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon niya. "Alam ni Jim ang lahat ng ginagawa at sinasabi ko sa loob ng bahay. Parang may mga nakatagong kamera sa buong bahay at palagi siyang galit sa akin. Gumagawa siya ng mga video namin na gumagawa ng kung ano-ano at ayoko na rito." Sinabi rin niya, "May paparating akong laban kay Lucia Richker at kapag nanalo ako at makuha ang premyo, aalis na ako." Humingi siya ng tulong sa kanyang nanay pero sinabi nito, "Parang baliw ang tunog mo." Sinabi ni Jim na nalulung ka raw sa kung ano-anong droga. Hindi pinakinggan ng nanay niya ang kahit anong paliwanag ni Christy at sinabi lang, "Ayusin mo ang sarili mo." Napaiyak si Christy. Lalong lumalala ang buhay niya. Muling lumapit sa kanya si Big Jeff at sinabi, "Para ka ng pamilya sa akin at nag-aalala ako sa iyo." Sinabi niya kay Christy na binabawasan ni Jim ang kinikita niya sa mga laban at sa tingin niya ay ibinibigay ito sa dati niyang asawa o sa mga anak niya. Alam din ni Big Jeff ang tungkol sa mga video. Narinig niya ito mula sa mga batang lalaki sa gym. Sinabi ni Christy, "Kailangan kong makuha ang pera sa laban kay Richker." Pero sinabi ni Big Jeff na hindi na mangyayari ang laban na iyon. Nagsisinungaling lang si Jim sa kanya noon pa man. Dahil sa galit, hinarap ni Christy si Jim pero hinawakan siya nito at ibinagsak sa gitna mismo ng gym. Sinabi ni Christy, "Iiwan na kita." Pero sinabi ni Jim, "Walang Christy Martin kung wala ako." Pag uwi ni Christy para mag-empake, sinabi ni Jim na i-unpack niya ang bag niya pero umalis pa rin si Christy. Tinawagan niya si Rosie para makipagkita. Sinabi niya, "Iiwan ko na si Jim at wala akong sinasabihan tungkol dito dahil wala
wala akong mapuntahan. Biglang tumawag si Jim. Sinagot ni Christy ang tawag. Alam ni Jim na kasama niya si Rosie, nakikita niya sila. Kaya pumunta sina Christy at Rosie sa isang hotel. Pero hindi pa rin makatulog si Christy. Lumabas siya at pinanood ang pagsikat ng araw. Pagbalik niya sa loob, puno ng mensahe ang cellphone niya. Sinabi ni Big Jeff na ipinadala ni Jim ang mga litrato niya kung saan-saan at sinasabing ipinagpalit siya ni Christy sa isang babae. Sinabi ni Rosie, sumama ka na sa akin. Tatawagan ko ang kaibigan kong si Sharon na isang abogado. Pero sinabi ni Christy, uuwi ako. Hindi ako tatakbo at magtatago. Bahay ko yon, mga gamit ko yon, at gym ko yon. Hindi ko hahayaang itaboy niya ako. Umupo si Christy sa kandungan ni Rosie. Hindi alam ni Rosie kung bakit niya ito ginagawa pero pinamemorize niya kay Christy ang numero ng telepono niya. Bumalik si Christy sa bahay. Nang makita niya si Jim, sinabi niya, masakit ang ulo ko, kakausapin kita pagkatapos kong matulog. Nang gabing iyon, nagising siya sa ingay ng telebisyon. Agad niyang tinawagan si Rosie at ikinuwento ang lahat pero pumasok si Jim sa silid. Nang makita ni Christy ang tingin sa mga mata ni Jim, agad niyang ibinaba ang telepono. Inatake siya ni Jim gamit ang kutsilyo at paulit-ulit siyang sinaksak. Sumisigaw sa sakit si Christy. Tinanggal ni Jim ang baterya ng cellphone niya at sinira ang iba pang gamit. Pati ang landline na telepono sa bahay ay binasag niya. Naghihingalo sa sakit si Christy habang si Jim naman ay naupo, may shaving cream pa sa mukha. Kinuha niya ang baril mula sa drawer at binaril si Christy pero sa isang himala hindi siya namatay. Nag-ipon ng lakas si Christy para tumayo. Nasa shower si Jim kaya hindi niya napansin ang nangyari. Kinuha ni Christy ang susi ng sasakyan at nakalabas ng bahay pero nagkamali siya at ang susi pala ni Jim ang nakuha niya. At ang kotse ni Jim ay nakaparada sa likod ng kotse niya. Sa kalagayang iyon, nakarating si Christy sa gitna ng kalsada kung saan may tumulong at isinakay siya papunta sa ospital. Naalala niya ang numero ni Rosie kaya ibinigay niya ito sa nurse. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Rosie. Sumunod ding dumating ang pamilya ni Christy sa ospital pero hindi natuwa ang nanay niya nang makita si Rosie. Inilabas niya ito at sinabing, kailangan mong umalis. Hindi alam ni Christy kung ano ang gusto niya at ikaw ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Pagkagising ni Christy, agad niyang tinanong kung nasaan si Rosie. Inaresto na ng pulis si Jim. Kung hindi, tiyak na papatayin siya ng ama ni Christy. Sinabi ng kanyang nanay, sinasabi ng lahat na iiwan mo si Jim para sa isang babae, kaya kailangan mong sabihing may iba kang kaibigang Rosie na kaibigan mo lang. Pagkarinig nito, sinabi ni Christy, para mo na rin akong binaril mismo. Sinubukan kong maging anak na gusto mo, pero tingnan mo kung nasaan ako ngayon, mama. Nanatili si Christy sa ospital para magpagaling. Sinabihan siya ng doktor na gumamit ng walker sa paglalakad, kaya iyon ang ginamit niya. Doon siya dinalaw ni Lisa. Tinanong ni Lisa, sino si Rosie? Sabay silang nagtawanan. Alam ni Christy na hahatakin siya pababa ng mga tao dahil kalahati ng karera niya ay ginugol sa panlalait sa mga babaeng kalaban niya. Ngayon, pagtatawanan nila ako, sabi niya. Pero sinabi ni Lisa, baka hindi, inaasahan mo lang ang pinakamasama sa lahat. Sinabi ni Christy, gusto kong lumaban ulit. Gusto kong bumalik sa ring. Doon, kalmado ako. Sa labas, puro gulo, pero doon tahimik at gusto ko iyon nang wala siya. Binati siya ni Lisa ng good luck at sa sandaling iyon, may namuong kakaibang damdamin sa pagitan nila. Makalipas ang ilang panahon, bumalik si Christy sa gym niya. Humingi ng paumanhin ang isa sa mga kaibigan niya dahil hindi niya siya kayang ipagtanggol noon. Nagyakapan ang lahat. Pinaniwala ni Christy ang lahat na kailangan niyang makabalik agad sa ring at lumaban. Masakit ang training pero hindi siya huminto. Nagbigay rin siya ng pahayag sa korte laban kay Jim. Sinabi niya kay Jim, tingnan mo ako, sinaksak mo ako, binaril mo ako, iniwan mo akong mamatay sa sahig, pero bigo ka. Si Jim Martin ay nahatulan ng 25 taong pagkakakulong ng walang parol para sa second-degree attempted murder. At si Christy ay isa na ngayong boxing promoter at tagapagtanggol ng mga biktima ng domestic violence. Ikinasal siya kay Lisa Holwine noong 2017 at dyan nagtatapos ang ating palabas. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!